Find the general solution of y prime plus y over x is equal to x squared. So, yung given DE ay linear DE. So, yung general solution ng ating first order linear DE na ang dependent variable ay y times the integrating factor equals sa integral of the integrating factor times q of x dx. So, yung integrating factor natin ay equal sa e raised to the integral of p of x dx. So, to solve for linear DE, kailangan muna natin i-determine yung p of x at q of x. So, yung p of x natin ay yung kasama ng y, which is 1 over x. At yung q of x naman natin ay x squared. Dahil meron na tayong p of x, makukuha na natin yung integrating factor which is equal sa e raised to the integral of 1 over x dx equals sa e raised to the integral of dx over x ay equal sa ln x at yung e raised to ln x ay equal sa x. Dahil may integrating factor na tayo, pwede natin makuha yung general solution which is equal to y times x equal to the integral of x times x squared dx. So we have yx equal to integral of x cubed dx. So we have yx is equal to integral ng x cubed dx ay x raised to 4 over 4 plus c. So, based sa nakuha nating sagot, ang tamang sagot ay letter B. Another way para ma-solve tong problem na to ay gagamit tayo ng calculator. So, yung unang step, maglalat lang tayo ng value ng x and y and solve natin yung y prime. So, let's say, ang x natin ay 0.5. Yung y naman natin ay 1. So, isi-solve natin yung y prime. So, itong equation na to, ilalagay natin sa calcu. Since y prime yung isi-solve natin, ilalagay natin yon as x sa ating calcu. Plus, ang y natin ay 1 over 0.5 equals 0.5 squared. Then, shift solve. So, yung nakuha nating sagot sa calcu natin, yun na yung y prime. So, store natin to sa A. So, after nyan, itatry na natin yung mga choices. So, dahil alam ko na letter B yung sagot, so yun na yung itry natin. Dito sa equation sa letter B, ang gagawin lang natin, yung C, equate lang natin as a function of x and y. So, yung C, may iwan sa kabilang side. Yun lang yung matitira. So, magkakaroon tayo ng C equals xy minus x raised to 4 over 4. So, nilipat lang natin to sa kabilang side. After nyan, i-derivative lang natin yung C with respect to x. So, sa calcu natin, meron namang derivative, diba? So, lagyan nyo lang yan, xy minus x raised to 4 over 4. So, yung value ng x natin na ilalagay sa calcu ay yung ginamit natin kanina, which is 0.5. So, yung value ng y, lalagay na natin, which is 1. Yung sinet natin kanina. So, ilalagay na natin yan sa calcu. So, derivative ng x times 1. So, kahit di nyo na ilagay sa calcu yung 1. Minus x raised to 4 over 4. So, yung value ng x natin ay 0.5. So, yung nakuha nating sagot, kailangan natin i-store sa B. After nyan, derivative natin yung C with respect to y. Kaya lang, sa calculator natin, wala tayong derivative ng function with respect to y. So, ang gagawin natin, gagamitin pa rin natin derivative with respect to x.
So, dun sa ating equation dito, ilalagay na natin agad yung value ng x, which is 0.5. Tapos, itong y na to, ilalagay natin as x. Minus 0.5 raised to 4 over 4. So, yung x na ilalagay natin sa calc natin ay yung value ng y, which is 1. So, kasi nga, nagde-derivative tayo with respect to y. Kaya, ang ilalagay natin dito, yung value ng y kanina, which is 1. So, ilagay na natin ito sa calc. Derivative ng 0.5 x minus 0.5 raised to 4 over 4. 1. So, yung sagot ay 1/2. So, yun ako yung sagot. Store nyo lang sa C. So, after nyan, gagawin nyo lang A plus B over C. So, kapag ang naging sagot dito ay 0, ibig sabihin yung letter B yung sagot. So, dahil naging 0, letter B talaga yung sagot. Next, meron pang another calculator technique. Pwede nyo lang itong magamit basta yung y ma-equate nyo as a function of x and c. So, sa letter B, kaya nyo bang ihiwalay yung y? So, pwede, diba? Kaya. So, ang gagawin nyo lang, ita-times nyo lang both sides ng 1 over x. So, magkakaroon na tayong y equals x cubed over 4 plus c over x. After nyan, solve nyo lang yung c. Paano nyo isolve yung c? Ilalagay nyo lang yung value ng y at ng x. So, ano yung ilalagay yung value ng y at x? Yung ginamit natin kanina. So, meron na tayong 1 equals 0.5 cube over 4 plus c. So, dahil c yung sinusolve natin, lalagay lang natin sa calc natin yon as x over 0.5. Then, shift solve. So, yung nakuha natin sagot, store nyo lang sa C. So, meron tayo 31 over 64. So, dapat ito nakastore sa C, ha? After nyan, diderivative lang natin yung y with respect to x. So, magkakaroon tayo ng ganito. So, yung x natin ay 0.5. So, ilalagay lang natin to sa calc natin. So, derivative of x raised to 3 over 4 plus c. So, bakit c nilagay ko? Kasi doon ko yung store itong 31 over 64 over x. So, yung value ng x ay 0.5. Then, equals. So, yung nakuha natin sagot dito, i-minus lang natin dito sa y prime na nakuha natin, which is nakastore sa A. So, pag yan ay naging 0, yung letter B talaga yung sagot. So, based dun sa answer sa calc natin, it's almost 0. So, letter B talaga yung tamang sagot dito sa problem na to. Next problem. So, gamitan na lang natin to ng calculator technique. So, maglalat lang tayo ng value ng x and y. So, let's say yung x natin 0.5, yung y naman natin ay 1, then solve natin yung dy over dx, o yung ating y prime. So, paano natin makuha yung dy over dx? Divide lang natin ito both sides ng dx. Okay, so matatanggal na yung dx dito. So, ilagay na natin yan sa calc natin. So, magnaman tayong x, which is 0.5 plus 1 times dy over dx. Yung i-solve natin. Kaya lalagay natin yan as x sa ating calc. Equals
0.5 minus 1. So, shift solve lang natin ito. So, pag na-solve na natin, store na lang natin ito sa A. After nun, ito try na natin yung mga choices. So, i-try natin yung letter C. Since naka-equate naman na yung C sa function of x and y, so wala na tayong ibang gagawin. So, kunin lang natin derivative ng C with respect to x. Sa calculus natin, ang ilalagay natin ay x squared minus 2x. Ilalagay na natin yung value ng y, which is 1 minus 1 squared. So, yung x natin ay 0.5. So, lagay lang natin sa calculus natin, x squared minus 2x times 1 minus 1 squared. So, yung x natin, 0.5. So, yun na natin sagot. Store lang natin sa B. After nun, derivative natin yung C with respect to y. So, dahil walang with respect to y yung calculus natin, so, yung mga y, gagawin natin x dito. Tapos, yung value ng x, ilalagay na natin. So, we have 0.5 squared minus 2 times 0.5 times y. So, ilalagay lang natin yung y as x minus y squared, which is x squared. Pag nilagay na sa calculus. So, yung value ng x natin ay yung value ng y na ginamit natin, which is 1. So, ilagay na natin sa calculus natin. So, we have 0.5 squared minus 2 times 0.5 x minus x squared. So, yung value ng x natin ay 1. So, store natin yung nakuha natin sagot sa C. After nun, yung A, add lang natin sa B over C. Pag yung naging sagot dito ay 0, yung letter C, yung tamang sagot. O dahil 0, letter C yung tamang sagot dito sa problem na to.